Kung ang dugo ay patuloy na sumisigaw, hanggang kailan tayo mananatiling tahimik? Mula sa unang sigaw ng dugo sa aklat ng Genesis hanggang sa panibagong pagdanak ng dugo sa Toboso, Negros Occidental, iisa ang hamon na hindi nawawala. May mga buhay na nawawala at may hustisyang patuloy na hinahanap. Ang dugo ay hindi kailanman naging tahimik. Sa bawat insidente ng karahasan, may panawagan para sa pananagutan na hindi dapat ipagsawalang bahala. Sa pagtingin sa nangyari sa Toboso, hindi sapat na ilarawan ito bilang isang hiwa-hiwalay na engkwentro o bahagi ng operasyon. Kapag ang ganitong mga pangyayari ay umuulit sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panahon, malinaw na may pattern na dapat harapin. Ang tanong ay hindi na lang kung ano ang nangyari, kundi bakit patuloy itong nangyayari at bakit tila walang malinaw na pagputol sa siklo ng karahasan. Ang proseso ng pag-uulat at investigasyon ay mahalaga, ngunit hindi ito dapat maging hangganan ng paghahanap ng katotohanan. Kapag ang mga paliwanag ay nananatiling mababaw o nagmamadali, nawawala ang pagkakataon na tuklasin ang mas malalim na dahilan, ang kondisyon ng kanayunan, ang tensyon sa lupa at kabuhayan, at ang patuloy na presensya ng armadong tunggalian na laging naglalagay sa ordinaryong mamamayan sa gitna ng panganib. Dito pumapasok ang usapin ng kapangyarihan. Sino ang may kakayahang magtakda ng naratibo? Sino ang may kakayahang magpaliwanag? At sino ang hindi nabibigyan ng boses? Kapag ang kapangyarihan ay nakatuon lamang sa pagpapatupad ng operasyon ng walang sapat na transparency at pananagutan, ang tiwala ng mamamayan ay unti-unting nawawasak. At kapag walang tiwala, mas lalong lumalalim ang pagitan ng Estado at ng mga komunidad na dapat nitong pinaglilingkuran. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakamahalagang tanong ay nananatili. Ano ang halaga ng buhay ng tao? Ang mga nasawi ay hindi dapat manatiling bilang lamang sa ulat. Sila ay may pangalan, may pamilya, at may mga kwentong hindi na nila maipagpapatuloy. Ang hustisya, kung tunay, ay dapat magsimula sa pagkilala sa kanilang dignidad at magtapos sa malinaw na pananagutan ng sinumang may pagkukulang. Ang pananampalataya sa ganitong konteksto ay hindi pagtakip sa sugat ng lipunan. Ito ay paanyaya na harapin ang katotohanan gaano man ito kasakit. Ang sigaw ng dugo mula sa lupa ay hindi lamang paalala ng kasalanan, kundi panawagan sa pagkilos. Hindi sapat ang makinig, hindi sapat ang maantig. Kailangang may tumindig para sa katotohanan at hustisya. Sa huli, ang tanong ay hindi na lamang tungkol sa Toboso. Ito ay tanong para sa ating lahat. Kung ang karahasan ay patuloy na umuulit at ang dugo ay patuloy na sumisigaw, hanggang kailan tayo mananatiling tahimik? At kung hindi tayo kikilos, sino ang magtatanggol sa halaga ng bawat buhay? Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang Damdaming Makabayan, tinig mula sa laylayan. Hanggang sa muli!